A day of my life as babaeng madiskarte sa probinsya na anak ng mangingisda. Naisip ko na next project ko nga itong bahay na bakante dito malapit sa bahay namin. Dito nga kami nakatira hanggang sa nakapag high school nga ako. Kasi yung bahay ni mama nung nagsasama na sila ni papa nasira nga ng bagyo. Kaya dito nga kami pinatira ng lola ko sa bahay niya. Na talagang bahay ng tita ko, ng anak ng lola ko. O, diba ang gulo? Sa paglilinis ko nga ay nakakita ako ng maraming itlog. Pumasok na agad sa isip ko na itlog to ng ahas. Kaya bawat galaw ko talaga ay nag-iingat ako kasi baka meron na lang biglang lumabas na ahas. Hindi rin kasi malayong mangyari kasi marami na ring beses kami nakakakita ng ahas dito sa amin. Pinakauna nga nakita yung pinakamalaking ahas na hindi nahuli. Na talagang nag-house tour pa nga sa bahay namin simula sa CR hanggang sa sala. Si mama nga ang nakasaksi nun. Yung sunod ngang pangyayari na ako naman yung nakakita ng maliit na ahas. Yung tipong naliligo ka lang na kontento ka sa pagligo mo tapos bigla na lang may umangat na ulo ng ahas. Kung sa'yo kaya yun nangyari, ano kayang gagawin mo? Kasi ako wala akong nagawa kasi nga na-starstruck na ako sa ahas. Nung napansin ko nga yung ulo na gumagalaw na pataas, naisip ko na malaking ahas yun. Na baka siya na nga yung malaking ahas na nakita ni mama na hindi nahuli. Kaya ang tanging nagawa ko na nga lang talaga ay sumigaw at tawagin si mama. Pero parang napamali pa ako ng ginawa ko. Kasi nga nung sinabi ko nga sa kanyang may ahas sa CR, ayun nataranta, nahulog sa hagdan. Mas nauna pa nga sa aking nadisgrasya. Yun tuloy, hindi na rin si mama nakatayo. Kaya hindi ko na rin alam kung sino yung sasaklolohan sa aming dalawa. Sa pangyayari kasing yun, kaming dalawa lang ni mama ang tao sa bahay. Hindi ko naman magawang saklolohan si mama kasi nga nasa CR ako may nakaharang na ahas. Hanggang sa kinalma ko na nga lang yung sarili ko. Hanggang sa nakita ko yung ahas na maliit lang naman pala. Kaya din siguro si mama nataranta kasi iniisip niya na malaking ahas niya yung nakasama ko sa CR. Inantay ko na lang talagang makalabas yung ahas para makalabas din ako. Baka kasi kapag sinaktan ko pa yung ahas magalit din sa akin. Hinayaan ko na lang talaga yung ahas na nagpaka-steady na lang ako sa kinakatayuan ko. At doon ko nga na-realize na ahas pala ay mabait. Basta't wag mo nga lang sasaktan para hindi rin magalit sa'yo. Siguro anak siya nung malaking ahas na unang nakita ni mama. Kaya sabi ng kapitbahay namin, asahan daw namin na marami pa daw lalabas. At totoo nga, may sumunod pang pangyayari. Ako nga ulit ang nakakita, muntikan pa nga ako mahulugan sa ulo. Lumagapak nga galing kisame. Buti na lang kamo talagang hindi sumakto sa ulo ko. Gabi nga nun, kaya naman naabala nga ang mga tulog nila mama at papa. Pero hindi na rin ako masyadong natakot kasi nga iniisip ko na mabait naman sila. O, diba napakaayos, nagsimula lang sa itlog, napapunta nga yung kwento sa malaking ahas na nanay. Sa pag-iingat ko ng paglilinis nga dito, marami akong nasaksi ang mga hayop na kumpleto ko na siguro ang mga insekto. Medyo nakonsensya nga ako sa mga bahay ng langgam na nagalaw ko. Paano ba naman kasi ang dami na nilang naipon na pagkain tapos ginulo ko lang. Parang naging kasalanan ko pa kung bakit sila magugutom sa tag-ulan. Lalo na yung panahon namin dito talagang mahangin na nagsisimula na talagang magtag-ulan. Kaya wala na rin akong nagawa kasi nagtakbuhan na sila. Maghapon nga ako nagparalinis dito, talaga yung isang araw ko na ubos sa kakalinis dito sa bahay na to. Pero okay lang kasi naman natutuwa rin ako sa sarili ko kasi ito na talaga yung pinakalibangan ko. Dito nga nahahasa ang pagiging madiskarte ko sa paglilinis. Pinaghihiwalay ko nga yung mga gamit na pwede pa at sa hindi na. Pinagsama-sama ko naman yung bote, yero, plastic na pwede pang maibenta. At syempre, hindi ko naman pinagsama yung nabubulok sa di naman nabubulok. Kahit napatapon na. Kunting arrangement na nga lang ito. At patapos na rin ang ating teleserye sa paglilinis. Karamihan nga sa gamit dito ay mga gamit ni Papa sa bangka. Naisip ko na dito na lang si Mama magpalaki ng mga punla niya dito sa ibabaw ng lababo. Para naman hindi na siya nakayuko. Gusto ko na kasi ituloy yung plano ko dito sa bakanting bahay na to na maging pabrika to ng mga gulay. Ato nga at nasimulan ko na ng paunti-unti. Pagpadami naman nga ng halaman ang susunod kong iisipin.